was wrong. Nang magbalik ang pulis, sinabi nitong wala ng serial killer na tinutukoy ko. Nakatakas na ito. Bigla akong nahilo. Umikot ang aking paningin para akong hihimatayin. Buti na lang at nasa likuran ko si Mang Eliseo na alalayan ni ako. Ang sumunod na mga nangyari ay lubhang napakabilis. Dumagsa ang iba pang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Dumating din ang mga media. They wanted to interview me, pero hinawi silang lahat ni Carl na kagad sumugod para tulungan akong matapos ko siyang tawagan sa phone. I was all over the news the next day as the only witness to the sensationalized murder mystery of all time in Philippine history. Pero wala akong pakialam sa mga bagay na iyon dahil batid kong buhay ko ang nakataya. Dahil anumang oras, ako na ang isusunod ng killer, lalo't nakita ko ang mukha nito, ang itsura nito. Wala akong pinagsabuyan na kamukha ni Danny ang killer liban sa mga pulis na gumihat ng sketch ng mukha ng serial killer ayon sa aking description. Mukha nga ni Danny ang nabuo sa sketch. Pinuntahan ko si Danny sa ospital that day. Wala pa rin pagbabago. He's still in coma. Kaya imposibleng si Danny ang pumapatay. Pero kung hindi siya, sino? At bakit naman kamukhang kamukha niya? Posible kayang may kakambal si Danny. Kinausap ko si Mrs. Paredes tungkol sa posibilidad na iyon. Ang sabi ninyo, ampunin lang si Danny. Ang sabi ko habang nasa parke kami ng ospital, kung saan ay doon ko siya niyayang mag-usap. Oo, bakit mo tinatanong? Wala po bang kakambal si Danny? Kakambal? Opo, hindi ko alam. Sa orphanage lang namin kinuha noon si Danny. Hindi ko alam kung may kakambal nga siya. Mrs. Paredes, saang orphanage niyo po ba kinuha si Danny? Pwede bang malaman? Binanggit niya sa akin ang pangalan ng orphanage. The next day I was on my way there. Ang Children of God Orphanage sa Laguna ay nakatirik sa medyo liblib na lugar. Pinamamahalaan ito ng mga NGOs at madre. Si Sister Elsa ang nakausap ko. Matanda na siya. May 60 na ang edad, ngunit ayon sa mga kasama, matalas pa rin daw ang memorya nito. Si Sister Elsa rin ang nagsabi na si Mrs. Paredes na lapitan ko kapag dumalaw ako sa naturang orphanage. Maamo ang mukha ni Sister Elsa, full of wisdom ang kanyang mga mata. I started asking her questions. May gusto po sana akong alamin, Sister Elsa. Ano iyon, Iha? Natatandaan niyo po ba si Danny Paredes? Nangiti ang matandang madre. Oo, si Danny. Sa takot ko na baka ibang Danny ang nasa isip nito. Inilabas ko pa ang picture ni Danny noong 3 years old ito. Ipinahiram sa akin ni Mrs. Paredes ang picture na iyon para ipakita nga kay Sister Elsa. Natuwa si Sister Elsa nang makita ang picture. Paano ko makakalimutan si Danny? Napakatahimik na bata. Pero pag kinausap mo, maraming tanong. Tumingin sa akin si Sister. Nasaan na si Danny ngayon? Naikwento ko sa kanya na nurse ako ni Danny at nasa ospital ngayon si Danny dahil comatose ito. Tuwang-tuwa ako noon ang ampunin ni na Amparo at Greg si Danny. Tahimik kasing bata si Danny at malulungkutin. Lalo na nang mawalay siya sa kanyang kapatid na una nang inampon. May kapatid po si Danny, kakambal. Nagliwanag ang mukha ni Sister Elsa. Oo, kakambal. Kambal sina Danny at Dario. Paano mo nalaman? Napalunok ako sa katotohanan iyon. Kakambal nga ni Danny yung nakita ko. Nagkakilala kayo ni Dario. Opo, Sister. Habang kabang-kabang aking dibdib. Gusto kong isalaysay kay Sister Elsa ang detalye ng tagpong iyon pero natigilan din ako. Kailan kayo nagkita ni Dario? Tanong ni Sister Elsa na parang gulat na gulat. Kailan lang po? Actually, kagabi lang iyon. Kagabi nang pagtangka niya akong patayin. Diyos ko, namangha ako sa reaksyon niya. Sister, bakit? Ang alam ko kasi, patay na si Dario. 5 taon na ang nakararaan nang mabalitaan ni Sister Elsa ang pagkamatay di umano ni Dario. Nabalitaan daw nito sa isang dating NGO na nagtatrabaho sa orphanage. Ayon dito, nagpakamatay daw si Dario. Noon pa mga bata sila, nakitaan ko na nakakaibang kilos at pag-uugali si Dario. Ang paliwanag pa ni Sister Elsa habang inihahatid ako sa main gate ng ampunan. Nadaanan namin ang mga batang masayang naglalaro at kapwa kami saglit na napatingin doon. Bagamat parehong tahimik sina Danny at Dario, at least si Danny, nakitaan ko ng interes sa paglalaro
gaya rin ng mga normal na bata. Pero si Dario, bothered ako sa kanya noon pa. Bakit po? Ang mangha akong tanong. Dahil iba ang mga gusto niyang gawin. Minsan nanghuli siya ng palaka. Nakita ko na lang na unti-unti niyang pinapatay ang kawawang palaka sa pamamagitan ng pagtusok sa katawan nito ng napakaraming aspili. Sa edad niyang iyon, hindi ko sukat akalaing magagawa niyang gayon. Bigla kong naalala kung paano niya pinatay si Verna at kung paano niya akong sinalakay para patayin din. Waring narinig kong muli ang sinabi ni Madam Suzanne tungkol sa mangyayari sa akin na nakita daw nito sa vision ni Dario. Alam niyo po ba kung sino ang umampon kay Dario? Ang tanong ko. Oo, kilala ko sila, but it is not to be divulged to anyone. Confidential ang mga ganoong informasyon, Charmaine. I understand, sister. Bakit ba interesado kang malaman ang tungkol kay Dario? May kinalaman ba ito sa pasyente mong si Danny? At saan nga ba kayo nakita? Mahirap sagutin ang tanong ninyo, sister. Mahirap ding ipaliwanag ang mga nangyayari. Try me. Kinuwento ko sa kanya ang mga pangyayari mula sa simula nang una kaming magkita ni Danny at nung hawakan ko ang kamay niya hanggang sa pinakahuling vision na nakita ko at kung paano ako naghangad na pigilin ang krimen para iligtas si Verna. Ngunit huli na ang lahat. At ngayon nga, ako na ang susunod na punteriya ni Dario. Diyos ko, ang usan ni Sister Elsa. Ito ang dahilan kung bakit hinahangad kong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng magkapatid. It may help me understand why these things are happening. I read somewhere na may mga magkakakambal nga raw na nagkakaalaman ng isip ng bawat sita. Ito siguro ang case ni Danny at Dario na nagkataong naging pasyente ko sa ospital sa isang banda na isali niya sa akin ang mga bisyo na nakikita niya tungkol sa kapatid. At dahil dito, ako ngayon ang susunod na bibiktimahin ni Dario. Pero patay na si Dario. Hindi po tayo nakakasiguro doon. Kung sa bagay na balitaan ko lamang iyon, hindi ako siguradong nangyari nga. Sister Elsa, ano kaya ang posibleng dahilan ng pagkakaganito ni Dario? Anong ibig mong sabihin? Sadya bang nasa dugo na niya ang kasamaan o may kinalaman ang kinalakahan niyang magulang at kapaligiran kaya siya naging masawa? Naniniwala ako sa pangkalahatang kabutihan ng bawat nilalang. Pero pagdating kay Dario, kung tunay man ang sinasabi mong siya ang pumapatay, marahil ngay nasa dugo na niya ang kasamaan. Do you happen to know kung sino ang tunay na mga magulang ni Danny at Dario? Saglit na natigilan si Sister Elsa at saka ito umiling. Hindi ko alam. Iyon lang at nagpaalam na ako sa kanya ng tuluyan. Tinanaw pa ako ni Sister Elsa hanggang sa makalayo. Patuloy ang balita tungkol sa gumagalang serial killer. It was one in the news too as the prime witness of the said crime. Naiiyak pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang nangyari kay Verna. Si Detective Marco San Diego ang isa sa mga tauhan ng pulisyang humahawak sa kaso ni Verna. That afternoon nagkita kami at nag-uupsasap sa isang restaurant. He told me na may mga ilang bagay lang siyang gustong malaman sa akin. Habang nakaupo ako sa silya opposite him, hindi ko maiwasang pagmasdan siya at hangaan. Gwapo at matikas si Marcos. Nasa early 40s na ito, and I observed na wala pang wedding ring sa kanyang daliri. Habang umu-order siya for both of us, hindi ko maiwasang isipin na parang date na rin ang kasalukuyang nagaganap sa amin. Natawa na lang ako, isang pagak na tawa. How sad, how pathetic. Sa ganito na lang ako nakokontento, sa pangangarap, at mamamatay yata ako hanggang dito na lang. You were laughing, nangiti niyang sabi sa akin, para akong wala sa sarili. Wasay, pasensya ka na. Napaka-informal ng meeting na ito. Muli niyang paamanin. I hope you don't mind. Tumangunan lang ako. I really don't mind. Basta ikalulutas ng kaso. May mga bagay lang akong hindi maintindihan sa ngayon. And I need your clarification. Go ahead. Ayon sa description na binibigay mo, the serial killer na pumatay kay Verna ay may pagkakahawig sa pasyente mong comatose na si Danny Paredes. Oo, at alam ko na ngayon kung bakit. Hinintay niyang ipinaliwanag ko ang lahat. Dahil may kakambal si Danny, si Dario, at may suspecha akong si Dario nga ang killer. Noon ko na ikwento sa kanya ang interview ko kay Sister Elsa. You seem sure about all this? Ang tanging nasabi ni Carl. Sigurado ako dahil ako mismo ang nakakita.
May nakapagsabi sa akin sa cafe na a few days before Verna was murdered. Winarningan mo siya. Oo, pag-amin ko. Anong klaseng warning iyon? Na nasa panganib ang buhay niya. Dahil siya ang susunod na biktima ng killer. Paano mo nalaman yun? From the visions. Visions? Sa tuwing hahawakan ko ang kamay ni Danny, may naisasalin siya sa akin. Mga visions ng susunod na pag-atake ng killer. Paano nangyayari yun? I wish alam ko kung papaano. You testify na nakita mo kung paano pinatay ng killer si Verna, tama ba? Hindi ko nakita yung aktual na pagpatay, but I was with her when she was dying. Hawak pa ng killer yung kutsilyong pinangsaksak niya kay Verna. Hindi na namin nahanap yung kutsilyong tinutukoy mo. The only weapon we saw was the one with your fingerprint all over it. Is that what this meeting is all about? Isa na akong suspect ngayon. Pardon me, pero ganun lang talaga ang trabaho ko. Everyone is a suspect, and the first suspect will always be the person who discovered the body. At ikaw yun. Sige, granted na suspect ako. Why are you still talking to me? You're a suspect, but not until proven guilty. Bigla kong kinaisa na ang gwapo niyang mukha. Pinagbibintangan na niya ako. My God, I can't believe na after all I've been through, ako pa ngayon ang lumalabas na suspect. But then again, naiintindahan ko din ang desperation niya to uncover the truth. The same desperation that I have. Nang malaman ang katotohanan sa mga nangyayari, baka mailigtas ng katotohanan iyon ang buhay ko. Noon ko naisip, maybe Marcos could help me after all. Kung talagang duda ka sa testimony ko, then I am willing to undergo surveillance. In fact, malaking tulong sa akin yan pag nagkataon. Bakit? Dahil ayon sa vision ni Danny, ako na ang isusunod na papatayin ng serial killer. Nakita mo mismo ang vision na ito? Hindi, pero nakita ito ng isang psychic na dinala ko sa ospital para hawakan si Danny at i-interpret ang vision. Hirap akong paniwalaan ang tungkol sa mga sinasabi mong vision, but I am willing to give you the benefit of the doubt. After all, totoo din naman ang sinasabi mo. Your life is maybe in danger. Nakita mo ang killer. You are a witness. Posibleng ang the killer may attack you again. So will you be there para maipagtanggol ako? I do.